I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Kilalang mga personalidad, kilalang dating gabinete ni Pangulong Marcos Jr. Si ex-finance, Cielo Magno, no? Pero nag-resign na po ito. So dahil dito mga kababayan, mayroon po isang sinabi tungkol po dito sa statement ni Saldico. Ito basahin ko para kumpleto detalyado, okay? So mga kababayan, ayan ex-finance executive 100 billion insertion, pwede namang isaksak ni PBBM sa NEP pa lang. Yun. You see, alam na alam niya yan no? So, ibig sabihin, yung sinabi ni Saldico, sablay. May gumawa doon sa script niya, yung binabasa niya. Remember, yung binasa niya, mga kababayan, useless lang po yun. Walang bisa. Bakit? Hindi naman po naka-under oath di ba? Gawang-gawang istorya Tuloy. November 14, 2024, 2025. Ayan. Sabi po dito ni Madam Magno, ayan, Question ni dating Finance Undersecretary Fiscal Policy and Monitoring Cielo Magno ang ibinunyag ni former Congressman Saldico na inutos a mano ni Pangulong Bongbong Marcos ang 100 billion budget insertion sa bicameral deliberation. Sa kanyang komento, tinanong ni Magno kung bakit sa gitna pa ng bicameral deliberation isama ang insertion. Kung pwede naman daw itong ilagay sa NEP o Natural Expenditure Program pa lamang. Diyan pa lang sablay na si Saldico. Diyan pa lang sablay na, mga kababayan. Kaya nga, sabi nga ng karamihan na napanood ko, nabasa ko, dapat umuwi, harapin niya. Ipaliwanag niya ng harap-harapan. Diba? At, kailangan, mga kababayan, kung totoo yung sinabi ni Saldico, sabihin niya ng personal with the strong evidence laban kay Pangulong Marcos Jr. Diba? Kung mayroon siyang matibay na ebidensya laban sa Pangulo, sampahan niya ng kaso ang Pangulo para harapin niya. Diba? Sabi ng Pangulo, if anyone na mayroong ebidensya na matibay laban sa akin, harapin ko yan. You see? Tuloy. Ang tanong ko lang kay Saldico. Saldico, shout out sa'yo. Tanong ni Madam Cielo Magno. Sobrang tanga naman ni BBM na hinintay pa ang BICAM para mag-insert ng 100 billion. Pwede naman niya isaksak yun sa NEP pa lang, sabi ni Magno. Reaksyon ito ni Magno matapos maglabas ng video kung saan giniit ang utos mula sa Pangulo at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Wah, grabe. Diba? Antindi nito mga bes. Walang maniwala dito sa faking statement ni Saldico. Bakit? Gawa lang ito, sasabihin ko na naman. Script ni Gutesa, script ni Saldico, iisa lang ang nasa likuran niyan. Sino bang galit sa Pangulo? Sino bang gustong patalsigin ng Pangulo? Diba? Alam nyo na kung sino. Kasi gusto nila iupo itong babaeng ito. Nakisabwatan yan kay Saldico. Ito in my own opinion, in my own thinking lamang. Sa nakikita ko, bakit? Sa galawan si Saldico, si Gutesa, sino unang tinarget niya? Si dating Speaker Martin. Kalaunan, ano nangyari? Nagsalita mismo yung nagpirma doon sa yung nagnotaryo. Peke pala mismo ang Manila RTC. Di ba? Napike, di ba? Peke yung perma. So ibig sabihin, gawa-gawa lang pala nila para lang sirain si Speaker Martin. Now, lagi ko sinasabi mga kababayan, ang kalaban ni Pangulong Marcos Jr. na gusto siyang pabagsakin, mga bes,
Part po yan ng destabilization, yung statement ni Saldico. Itaga nyo po sa bato yan. Bakit? Good timing. One day before the rally ng INC. You see? Why? Para gagatungan nila, guys. Yung rally nila para makuha ang simpatya ng mamayang Pilipino para magalit kay Pangulong Marcos Jr. dahil sa siniwalat ni Saldico. So do you think ang mamayang Pilipino naniniwala kay Saldico? Of course not. Only DDS. Di ba? Only DDS na believe sa kanilang kasinungalingan. That's all. Yun lang yun. So, paano nyo naman masabi na ang Pangulo nag-insert ng 100 billion niya po ang mahigit 190 billion plus? Paano yun? Sige nga, tama po yung sinabi ni Madam Cielo. Doon pa lang. Dapat sa NEP. Bakit sa bicameral? Wala naman si PBBM doon, guys. Diba? Doon pa lang sablay na si Saldico. Sinong gumawa ng script niya? Sino? Si Pugsley? Yung aso? What the hell? Diba? O kaya si Sulsul? Yung nagpakilala kay Pugsley, kay Gutisa. So ito mga kababayan, katibayan po yan. PBBM signed 2025 budget bitos 194 billion project. Edi dyan pa lang mga kababayan, questionable na talaga yung sinabi ni Saldico. Sablay na po siya doon, di ba? Sabi po dito, matapos ang masusing pagsusuri, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2025 national budget na umabot sa 6.326 trillion, mas mababa mula sa orihinal na 6.352 trillion. Matapos ang pagtanggal ng 194 billion sa mga pundo na hindi akma sa prioridad ng administration. Diba? Diyan pa lang sablay na siko. Binito ng Pangulo 194 billion. Ngayon, ang tanong, bakit kailangan niya pa kumuha ng 100 billion? Ano yun? Kalukuhan talaga itong sinasabi ni Saldico Scripted Ito, uulitin ko na naman. Kung ano po yung sinabi ni Gutesa, at si Saldico, isa lang ang nasa likuran yan. Uulitin ko na naman. Sino po ang galit kay Pangulong Marcos Jr.? Sino ang may gustong pabagsakin siya? 'Di ba? Tingnan niyo si Gutesa. Yung affidavit niya, sinong target? Si Speaker Martin, si dating Speaker Martin. Ngayon, another style Gutesa sa katauhan ni Saldico. Sinong target? Dalawa na. Tinarget si Pangulong Marcos at saka si Speaker Martin, hindi kinalok. Ay, nako. Ginawa nila yung kasamaan na yan, yung kasinungalingan nila. Para lang maiupo si Impacta. Ganun kagahaman. Atat na atat. Kasi pag nagtagumpay sila, siyempre, matik na yan. Makakauwi na si Saldico, malinis, wala nang kasalanan, absuelto. Lahat ng mga issue laban sa mga nasasangkot sa flood control ngayon, matik yan, absuelto lahat yan. Walang maipapakulong, mark my word. Wala, as in. Lalo na yung DA. Yung mga DA nila na sangkot ngayon, yung contractors nila. Panahon pa ni ni Poncio Pilato. Kaya lahat absuelto yan. Yan ang mangyayari sa bansa natin. Kawawang Pilipino. Kaya sa ating mga kababayan, huwag kayo maniniwala sa mga palabas ng Impacta. Another script nila na talagang ang akala nila makuha nila yung simpatya ng sambayan ng Pilipino. Pues nagkamali kayo. God will not allow Sara Duterte to take over the palace. Mark my word. And I guarantee that. We take our rules as stewards of our taxpayers money seriously, and for this reason, after an exhaustive and throughout review, we have directly vetoed over 194 billion worth of the lines item that are not consistent with our program priorities. Woo!
Naku, biro nyo, sa tingin nyo kaya si Pangulong Marcos Jr. nagsisinungaling? Huwag nyo ikumpara kay Sara Duterte si PBBM, ang layo-layo. Alam nyo mga kababayan, ito si Gutesa, ay hindi, ibig sabihin si Saldico, doon pa lang sa binasa niya kanina, useless, walang kakwenta-kwenta, walang bisa. Bakit? Hindi naman naka-under oath. O, di ba? Sinong papaniwalaan nyo? Di ba? Hindi kami uto-uto. DDS lang naniwala. O, ngayon, tingnan nyo sa social media, nagkumiris-paspas ang mga DDS, nagsisilabasan sila, talaga naman, binairal nila yan. O, di ba? Akala nila kasi, makuha nila ang simpatya ng mamayang Pilipino. So, I really hope, mga kababayan, ang ating mga ibang kababayan, huwag kayo maniwala sa mga pakulo ng mga Duterte kampo. O Duterte camp, huwag kayong maniwala sa mga pakulo nila. Sanay na sila dyan Una-una, sa pulburon video, maisugrali, kung ano-ano pang paninira kay Pangulong Marcos Jr. Hindi sila talaga nagtagumpay, mga kababayan. As in, nag-failed sila talaga. Bigo talaga sila, as in bigo. Eto na naman. Kay Saldico, bigo na naman sila. Dahil sablay ang dami nagki-question. Ayan, si Madam Cielo Magno, kini-question niya. Yung pahayag ni Saldico, mali-mali Hindi mo alam kung AI yun o sino yung kampo ng demonyo na yan So yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates. Kayo na pong balang musga. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.